2 buwan na ang nakakalipas nang malipat sa ibang destinasyon si Kael upang magtrabaho bilang isang minero. Napapansin niya na kung hindi puro sugat, ay puro naman pasa ang kanyang mga katrabaho. Noong una ay hindi niya yun pinapansin dahil alam niya naman na normal lamang na magkasugat at magkapasa dahil sa bigat ng kanilang trabaho. Ngunit nang makita niya na ang dahilan pala ng mga sugat at pasa ng kanyang mga katrabaho ay dahil sa sinasaktan sila ng kanilang boss, ay talaga namang nabahala siya. Hindi lubos maisip ni Kael na ganoon pala karumal-dumal ang mga nangyayari dahil ang nabalitaan lamang niya ay delay ang pasahod. Tama na yan! Suway ni Kael sa kanyang boss nang makita na sumusuka na ng dugo ang kanyang kasamahan sa trabaho dahil sa sobrang pagmamaltrato nito. Napatingin naman ang mga tao kay Kael dahil bukod sa kanya ay walang naglakas ng loob na pumigil sa ginagawa ng kanilang amo dahil lahat sila ay may matinding pangangailangan at tanging pagiging minero lamang ang kanilang alam na trabaho. Natatakot sila na mawalan ng trabaho at walang may pakain sa kanilang mga pamilya. Ano sabi mo? Nakangising wika ng boss ni Kael. At ito ay si Mr. Rivera. Lumapit si Mr. Rivera kay Kael at sinimulan siyang gulpihin, dahilan na magkasugat-sugat ang katawan ng binata. Walang naglakas ng loob na pumigil kay Mr. Rivera dahil natatakot sila na baka sila ay mapagmalupitan. Lumaban pabalik si Kael sa kanyang amo. Ngunit inutusan ni Mr. Rivera ang kanyang 2 tauhan na hawakan itong si Kael upang hindi siya makabala. Matapos ang ilang minutong panggugulpi kay Kael, ay dinuraan siya ni Mr. Rivera at iniwan siya nitong duguan. Ang lalaki na tinulungan niya ay dali-daling lumapit sa kanya. Samantalang ang iba pa nilang mga katrabaho ay wala nang nagawa kung hindi ang tumingin na lamang sa naging kalagayan ni Kael. Gustuin man nilang tulungan si Kael, ngunit wala rin silang magagawa. Dahil sa loob ng ilang taon nilang pagtatrabaho kay Mr. Rivera, ay hindi nila naisipan na lumaban. Nasanay na lamang sila sa ganoong trato ni Mr. Rivera sa kanila. Dapat hindi ka na nakialam. Sad nila yon. Isa sa mga katrabaho ni Kael. Tignan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Halos patayin ka na ni Mr. Rivera sa gulpe. Kabago-bago mo pa lang dito pero ganyan na kagad ang sinapit mo. Dugtong pa niya at inabot ang first aid kay Kael. Ganun ba talaga siya? Tanong ni Kael at sinimulang gamutin ang kanyang sarili. Ang katrabaho nila na ginulpi ni Mr. Rivera ay lumipat ng pwesto na pinagmiminahan para hindi siya makita ni Mr. Rivera at muling pagdiskitahan. Napatanguna lamang sila yon. Oo, ilang taon na rin gano'n ang trato sa amin noon. Nasanay na lamang kami kasi kung magrereklamo kami, paniguradong hindi kami pasasahurin. Wika nito. Sinubukan niyo na bang magsumbong sa may-ari ng minahan? Hindi naman siya ang boss natin? Isa lamang rin siya sa mga tauhan. Kaya bakit kayo nagtitiis ng ganoon ng trato mula sa kanya? Kapag nalaman to ng may-ari, tsaka ko na matatanggalan kaagad yan ng trabaho. Sad ni Kael dahil nakaramdam siya ng awa para sa mga minero dahil sa kanilang mga nararanasan na pananakit sa mga nakalipas na taon. Pilit nang umisi si Leon kay Kael at sinabi, hindi naman ganun yun kadali, Kael. Unang-una ay kailangan nating pumunta ng Maynila para gawin ang bagay na yun. Pangalawa ay wala naman tayong pera para gumastos ng ganong kalaking halaga na pamasahe para isumbong lamang siya. Pangatlo, hindi tayo sigurado kung ang mababang tauhan na gaya natin ay kakausapin ng mataas na boss. Kaya kung ako sa'yo, ay huwag ka nang umasa dahil lahat ng naiisip mong solusyon ay magiging pangarap na lang. Mas mabuti pa naman nahimik at sumunod na lang tayo. Lalo na at lahat tayo ay kailangan ng trabaho. Leon, nakikita mo naman na halos patay na tayo ni Mr. Rivera sa panggugulpi niya, hindi ba? Hanggang kailan pa tayo magtitiis ng ganito? Tanong ni Kael dahil sa tingin niya, hindi makatarungan ang ginagawang pananakit sa kanila ni Mr. Rivera. Hanggang sa kaya pa nating tiisin. Nakangiting wika ni Leon at hinawakan ng balikat ni Kael. Pagkatapos ay bumalik na siya sa trabaho. Napabuntong hininga na lamang si Kael dahil hindi niya lubos maisip na walang balak na magreklamo ang mga kapwa niya minero sa ginagawang pananakit sa kanila ni Mr. Rivera. Na tila ba'y wala silang magagawang paraan upang pigilan ito sa kanyang ginagawang karahasan sa kanila. Pagkatapos linisin ni Kael ang kanyang mga sugat, ay bumalik na rin siya sa kanyang trabaho.
Nakita niya ang pinagmalupitan ni Mr. Rivera kanina at wala siyang kinakain. Nilapitan ni Kael ang lalaki at inabutan ng tinapay na baon niya. Okay ka lang ba? Kael, ikaw pala. Gulat na wika ni Noel, ang tinulungan niya kanina, na ginugulpi ng kanilang boss. Kainin mo na yan para may lakas kang magtrabaho mamaya. Sigurado si Kael na kagagawa ni Mr. Rivera kung bakit hindi kumakain ngayon si Noel. Dahil libre lamang ang kanilang pananghalian na provided ng kumpanya. Nag-alinlangan pa si Noel, pero dahil sa pamimilit ni Kael, ay hindi na rin siya tumanggi pa. Dahil ramdam na rin niya ang kanyang gutom. Hindi lubos maisip ni Kael na may mga ganito palang pangyayari sa minahan. Dahil ang ibang mga minahan na kanyang pinagtrabahuan ay hindi naman ganoon ang sitwasyon. Kaya sobrang nabigla talaga siya nang malaman ang kalagayan ng bago niyang pinagtatrabahuan. Ikaw na naman? Galit na diin ni Mr. Rivera. Hinablot ni Mr. Rivera ang kinakain ni Kael na tinapay at tinapakan. Kung bibigyan mo siya ng pagkain, ikaw ang huwag kumain. Kabago-bago mo rito, isinusuway mo ang bawat patakaran ko. Galit na wika ni Mr. Rivera at dinuraan ang tinapay na tinapakan niya. Papatulan na sana siya ni Kael, pero napansin niya ni Noel, kaya't binulungan niya si Kael na huwag na itong patulan pa. Tiniis ni Kael ang panlalait sa kanya ni Mr. Rivera habang ang kanyang mga katrabaho ay nakatingin lamang sa kanya. Gusto na lamang ni Kael na lamunin siya ng lupa dahil sa sobrang kahiyan. Buong kasama niya sa minahan ang nakakarinig ng bawat insulto at masasakit na salita na sinasabi ni Mr. Rivera. Nais ni Kael na sapakin si Mr. Rivera dahil sobra-sobra na ang kanyang mga sinasabi, pero pinigilan siya ni Noel. Kaya tiniis niya na lamang ang lahat ng kahiyan hanggang sa makaalis na nga si Mr. Rivera. Sobra na siya, inis na hambit ni Kael nang umalis si Mr. Rivera kasama ang kanyang mga assistant. Sa susunod, huwag mo na lang akong tulungan o kahit sinong makikita mo na pinagmamalupitan ni Mr. Rivera. Hindi lang yun ang matatanggap ko sa kanya. Mas mabuti pa, naisipin mo na lamang ang sarili mo. Kasi kung hindi, pati ikaw ay pag-iinitan niya. Gagawin niyang impyerno ang buhay mo kung patuloy mo siyang susuwayin. Wika ni Noel. Naiintindihan ni Kael ang nais na iparating sa kanya ni Noel. Pero hindi niya maatim sa kanyang sarili na hindi tulungan ng mga naaapi. Salamat nga pala rito ha. Pagpapasalamat ni Noel sa tinapay. Sana hindi mo kalimutan ang bilin ko sa'yo na huwag ka nang makialam pa. Patuloy niyang sambit at ngumiti kay Kael. Pagkatapos mag-usap ni Kael at Noel, ay umalis na rin si Noel upang magsimula ng magtrabaho. Ganon rin ang ginawa ni Kael. Pumunta siya sa kanyang pwesto upang magtrabaho muli. Kinabukasan habang nagtatrabaho si Kael, nakita niya si Leon na puro sugat at pasa sa buo niyang katawan. Kaya naman agad niya itong nilapitan at nagsimulang magkwento si Leon ang totoong nangyari sa loob ng minahan. Nalaman ni Kael na kapag mainit ang ulo ni Mr. Rivera, lagi nitong binubugbog ang unang tao na kanyang makikita. At kung sino man ang tumulong sa tao na kanyang ginulpi, ay siya ring gugulpihin niya. Naging araw-araw na ito ang nagawain ni Mr. Rivera at may isa ng muntik na mamatay na minero dahil sa pangyayari iyon. Meron ang nagtangkang isuplong si Mr. Rivera sa mga pulis pero binalaan niya ito na palalabasin niyang magnanakaw sa minahan at sisiguraduhin na kung sino ang nais na magsumbong sa kanya ay tiyak na sisirain niya ang buhay. Sobrang nabigla si Kael sa kanyang mga narinig. Ngayon alam na niya kung bakit puro pasa at sugat ang katawan ni Leon. Sigurado siyang nakita ni Mr. Rivera ang pag-abot ni Leon sa kanya ng first aid kahapon. Sobrang kinakasuklaman niya si Mr. Rivera dahil sa kanyang mga narinig. Pero alam niya sa kanyang sarili na hindi pa ito ang tamang oras para ipakulong si Mr. Rivera dahil kailangan pa niyang kumuha ng iba pang sapat na ebidensya. Mas mabuti pa siguro na huwag ka na lamang munang pumasok ngayon at magpahinga ka na lamang muna sa inyo. Payo ni Kael sa kanyang katrabaho dahil hirap itong kumilos sa mga natamong sugat sa katawan. Hinatid ni Kael si Leon sa kanilang bahay at ang asawa nito ay nag-aalala nang makita ang kalagayan ng asawa. Sobrang naawa si Kael sa sitwasyon ni Leon at alam niya sa kanyang sarili ang kanyang dapat na gawin dahil hindi niya nahayaan pa na mas lalong lumala pa ang sitwasyon. Bumalik si Kael sa minahan at nagtrabaho. Nang dumating ang tanghalian, ay naglakas loob siyang magsalita upang kumbinsihin ang kanyang mga katrabaho na lumaban kay Mr. Rivera at isumbong ito sa pulis. Sama-sama tayong labanan si Mr. Rivera.
Hindi dapat natin hayaan na ganito ang ginagawa niya sa atin. Dahil hindi naman makatao ang ginagawa niya. Halos patayin niya na tayo tuwing sinasaktan niya tayo. Hindi na makatarungan ang kanyang ginagawa na pananakit sa atin. Lakas loob na wika ni Kael. Napailing na lamang ang mga kasama ni Kael sa trabaho dahil alam nila na wala silang laban kay Mr. Rivera at ayaw na nilang palakihin pa ang gulo. Kaya nais na lamang nilang manihimik. Tumigil ka na sa mga sinasabi mo, Kael, dahil baka marinig ka ni Mr. Rivera. Tsaka ako na kapag narinig ka niya, ay sisimulan ka na rin niyang saktan araw-araw tulad ng iba. Wala tayong laban sa kanya, Kael. Hindi mo ba naisip? Isa lamang tayong hamak na minero. Wala tayong pera gaya niya. Kaya mahihirapan tayo na labanan siya. Mas mabuti pa kung manahimik na lamang tayo at hayaan ang nangyayari. Para sa ganoon, ay may trabaho pa rin tayo para masustentuhan ang ating pamilya. Nakikita ni Kael ang takot sa mga mata ng kanyang mga katrabaho. Pero alam niya sa kanyang sarili na kapag walang naglakas ng loob na lumaban at magsumbong sa mga pulis ng mga ginagawa ni Mr. Rivera, ay wala talagang mangyayari sa kanila. Puro gulpi at sugat lamang ang kanilang matatamo. Baka nga mas lalo pang lumala ito sa mga susunod na maaaring gawin sa kanila. Nais ni Kael na iparating sa kanyang mga kasamahan na magkaroon sila ng boses upang makuha ang hustisya sa ginagawang pagmamalupit ni Mr. Rivera sa kanila. Pero mukhang walang may nais na maglakas ng loob na tulungan si Kael sa kanyang mga plano laban dito kay Mr. Rivera. Nang mapansin ni Kael na walang kahit sino man ang nais na lumaban kay Mr. Rivera, ay tumigil na nga siya. Alam niya sa kanyang sarili kung gaano katakot kay Mr. Rivera ang kanyang mga kasamahan. Ngayon na walang nais na maglakas ng loob na tulungan siya na labanan ng kanilang boss, ay mag-isa na lamang siyang kikilos. Dahil hindi niya na kaya pang makita ang pagmamalupit ni Mr. Rivera sa lahat ng kanyang katrabaho. Anong katangahan to, ha? Galit na diin ni Mr. Rivera nang marinig ang lahat ng sinasabi ni Kael. Lumingon si Kael upang makita si Mr. Rivera at sinabi, "Dito na magtatapos ang kasamaan mong hambog ka. Hindi ko hayaan na saktan mo pa ang mga inosenteng tao. Hindi porket ikaw ang nakakataas sa kanila, ay dapat mo na itong gawin sa kanila. Hindi makatarungan ang ginagawa mong pananakit dahil halos patayin mo na sila. At isa pa, hindi kasama sa trabahong saktan kami, no?" Ngumisis si Mr. Rivera at ito ay sumagot, "At sino ka sa tingin mo para sabihin ako ng ganyan, ha? Isa lang naman ako sa pipigil sa'yo sa lahat ng kalupitan mo. Kasi siguraduhin na dito natitigil ang pananakit mo sa mga taong ito. Sa mga taong walang ibang ginawa kung hindi ang magtrabaho lamang para sa kanilang pamilya. Kaya simulan mo ng magdasal dahil sisiguraduhin ko sa'yong pabubula ka sa kulungan. Kaya kung ako sa'yo, simulan mo ng humingi ng tawad sa bawat tao na pinagmalupitan mo. Dahil sigurado ako na kapag mas lalo ka pang minalas, baka hindi ka na makalabas ng kulungan dahil sa mga ginawa mong kasamaan." Nagpapatawa ka ba? Hindi ikaw ang magpapabagsak sa akin. Huwag kang ilusyonado. Natatawang may pagkainis na wika ni Mr. Rivera at sinimulang hampasin si Kael ng stick na kanyang hawak-hawak. Lumaban si Kael kay Mr. Rivera at sinimulan siyang bugbugin. Natumbay ito sa lupa dahil mas malakas sa kanya si Kael. Humingi si Mr. Rivera ng tulong sa kanyang mga tauhan pero hindi nila nais na makialam. "Ako si Kael Santos, ang may-ari ng minahan. At sisiguraduhin ko sa'yo na makukuha ng bawat isa sa aking mga trabahador ang hustisya dahil sa kalupitan na dinanas nila mula sa'yo. Kaya mabubula ka sa kulungan hanggang sa kamatayan mo." Nakangising saad ni Kael patapos niyang gulpihin si Mr. Rivera. Hinawakan ng mga tauhan ni Kael si Mr. Rivera. Sinubukan pa nitong magpumiglas pero sobrang higpit ng hawak nila sa kanya. "Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako!" Di nasambit ni Mr. Rivera. Nakatanggap pa nga ito ng samot-saring suntok, sipa, sampal at tura sa lahat ng tauhan na ginawa nito ng masama noon. Galit na galit ang mga minero. At ang lahat ng galit nila sa loob ng ilang taon ay binuhos nila kay Mr. Rivera. "Yan ang nararapat sa'yo. Napakawalang puso mo. Kaya simulan mo nang magmakaawa sa kanila para patawarin ka nila." Sambit ni Kael. Halos may iyak-iyak na ang mga trabador sa harapan ni Kael dahil hindi nila inaasahan na ang taong laging kumukumbinsi sa kanila na labanan si Mr. Rivera ay siya palang may-ari ng mining company na kanilang pinagtatrabahuan. Hindi nila lubos maisip na tinutulungan pala sila ng pinaka-boss nila
Sa halos 2 buwan na kasama nila si Kael, ay sobrang bait ng pakikitungo nito sa kanila. Maraming beses pang ang hinarang ni Kael ang kanyang katawan tuwing sinasaktan ni Mr. Rivera ang mga trabahador. Sobrang pasasalamat nila kay Kael dahil sa wakas ay matatapos na rin ang kalbaryo nila kay Mr. Rivera. At hindi lamang kay Mr. Rivera, maging sa mga assistant nito, nakatuwang nito sa pananakit sa kanila. Sa sobrang takot nila na mawalan ng trabaho at makulong ng walang dahilan, hindi nila nais na isumbong ka sa akin o sa mga pulis. Pues ako, hindi ko hahayaan na abusuhin mo palalo ang mga taong ito at hindi ko hahayaang saktan mo pa ang mga trabahador ko. Kaya humanda ka sa consequence ng mga ginawa mo. Wika ni Kael at ngumisi ito dahil alam niyang ito na ang katapusan ng kasamahan ni Mr. Rivera. Walang hanggan na pasasalamat ang narinig ni Kael mula sa kanyang mga tauhan dahil sa kanyang ginawa para sa kanila. Humingi ng tawad si Kael sa lahat ng nangyari sa kanila. Tinriple ni Kael ang kanilang mga sahod at binigay ang mga sahod na hindi pa naibibigay sa kanila ni Mr. Rivera. Sinigurado ni Kael na nakausap niya ang bawat isa sa kanila at humingi ng tawad sa mga ito at binigyan niya pa ng bonus na tag-100,000 piso para sa kanilang matagal na pagtitiis sa pang-aabuso sa kanila ni Mr. Rivera. Kinausap ni Kael lahat ng kanyang trabahador at bawat isa sa kanila ay nagbigay ng litrato. Katunayan na pinagmalupitan talaga sila ni Mr. Rivera at maaari nila itong gamiting ebidensya sa korte upang ito ay makulong. Dahil patong-patong na kaso ang isasampa nila para dito. Sir pakiusap, huwag niyo po akong ipakulong. Pagmamakaawa ni Mr. Rivera, nakasalukuyang nasa police station. Lumuhod si Mr. Rivera sa harapan ni Kael upang magmakaawa dito at humingi ng tawad. Ngunit hindi na nais pang pakinggan ni Kael ang mga sasabihin nito dahil alam niyang walang kwenta lang ang sasabihin nito sa kanya sapagkat walang puso ang tao na ito. Tuluyan na ngang nagsampa ng kaso si Kael sa mga pulis, pati na rin ang mga minero na kanyang sinaktan. At makalipas lamang ang ilang buwan, ay tuluyan na nga itong nakulong at makukulong ito sa mahabang panahon. Sobrang sarap sa pakaramdam niya na nabigyan ng hustisya ang kanyang mga trabahador na inaapi-api at inaabuso nito. Bumalik si Kael sa minahan upang ibalita sa mga minero ang magandang balita na tuluyan na ngang nakulong si Mr. Rivera. Tuwang-tuwa sila sa kanilang narinig at naiiyak dahil sa nakamit na nila ang hustisya pagkatapos ng ilang taong pagtitiis sa pang-aabuso nito. Ngayon ay si Mr. Rivera naman ang binubugbog doon sa loob ng kulungan at pinaglilinis ng banyo at ginagawa talagang alipin. Maraming salamat po sa tulong niyo, Mr. Kael. Nakamit na rin po namin ang hustisya sa lahat ng ginawa niyo sa amin. Hindi namin lubos maisip na tutulungan niyo po ang kagaya namin. Sana ay marami pa pong kagaya niyo, Mr. Kael. Wala pong sawang pasasalamat namin sa lahat ng ginawa mo para sa amin, Mr. Kael. Bukod sa binigyan niyo po ng hustisya ang pang-aabuso sa amin ni Mr. Rivera dati, binigyan niyo po kami ng mataas na sweldo at binigyan niyo po kami ng bonus. Hindi namin lubos maisip na natapos na ang lahat ng kalbaryo namin. Huwag na kayong masyadong mag-isip pa. Ginawa ko lang ang dapat at sinigurado ko lang na makukuha niyo ang hustisya na dapat ay matagal niyo nang nakamit. Nakakatuwa lang na sa wakas ay nakulong na rin siya. Sigurado ako na hindi na siya makakalabas ng kulungan. Nakangiting wika ni Kael. Sobrang saya ng puso ni Kael na makita ang kanyang mga trabahador na masaya. Alam niya sa kanyang sarili na malaki ang nabago niya sa kanilang buhay at sobrang saya niya na nakatulong siya sa kanila. Pakiramdam ni Kael na sobrang deserve nila lahat ng tulong na ibinibigay niya sa kanila. Dahil sa loob ng ilang taon, hindi niya lubos maisip na isa sa kanyang mga tauhan ay magagawa yun. Maraming inosenteng tao tuloy ang nasaktan at pumapasok pa lamang sa isip niya yon ay sobra nang nadudurog ang kanyang puso. Kaya ngayong nakamit na nila ang hustisya ay sobrang saya niya para sa kanila. Sinigurado ni Kael na lahat ng kanyang minahan ay maayos ang patakbo at wala nang nang-aabuso na kanyang tauhan at lahat ng minero ay maayos ang sitwasyon dahil ayaw niyang mangyari ulit ang nangyari dahil hindi niya lubos maisip kung gaanong kalbaryo ang kakaharapin nila. Kaya sinisigurado ni Kael na maayos na ang pamamalakad ng bawat minahan niya upang hindi na maulit ang dati. Sa wakas, maayos na rin ang lahat. Hindi ko nahayaang maulit pa ulit ang ganoong pangyari. Bulong ni Kael sa kanyang sarili nang masigurado niya na maayos na ang sitwasyon ng bawat minahan niya. Ang kanyang pagiging tapat at matapang na boss
ay naging inspirasyon sa lahat. Sa kanyang desisyon, naglahad si Kael ng kanyang tapang at pagmamahal sa kapwa. Sa huli, natutunan ng lahat na ang tunay na yaman ay nasa pagmamahal at pag-aalaga sa isa't isa, hindi sa kayamanang material lamang. Dito na po nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo kabarangay, anong aral ang napulot nyo sa ating kwento sa araw na ito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano ka barangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!